Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Alam ng lahat na si Juan Bautista ay nagbibinyag dito sa mga tubig ng Ilog Jordan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isa pang lugar na bininyagan ni Juan? Isang misteryosong lugar, puno ng tubig na tinatawag na Enon, ang pinili ni Juan bilang pagpapatuloy ng kanyang ministeryo. Isang makasaysayang lugar sa Biblia na nagdulot ng pagbabago, ngunit nakalimutan at nawala rin sa loob ng maraming siglo. Ngayon, muling matutuklasan natin ang Enon. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Nandito tayo sa tabi ng Ilog Jordan, partikular sa parehong lugar kung saan madalas magbinyag si Juan. Ang lugar na ito sa kasalukuyan ay tinatawag na Qasr el-Yehuda. At isipin mo ang mga tao na bumababa dito kay Juan upang magpabinyag at si Jesus ay pumunta rin dito upang magpabinyag. Noong mga araw na iyon, si Jesus ay nagmula sa Nazareth sa Galilea at siya ay bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niya ang langit na nabubukas at ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati sa kanya. Pagkatapos ay may isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang aking minamahal na anak, na kinalulugdan ko." At ang pangyayaring ito ang nagsimula ng ministeryo at pampublikong buhay ni Jesus. Tunay nga, isang pangyayari na nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pero may isa pang kawili-wiling punto. Pagkatapos bautismuhan si Jesus sa Jordan, lumipat ng lugar si Juan. Pagkatapos, nagsimula siyang magbautismo ng mga tao sa isang lugar na tinatawag na Enom, malapit sa Salim. Ngayon, si Juan ay nagbabautismo rin sa Enom, malapit sa Salim, dahil doon ay maraming tubig at ang mga tao ay pumupunta roon upang magpabautismo. Ngunit saan nga ba matatagpuan ang mahiwagang lugar na ito at bakit ito ang pinili ni Juan? Ang En ay nangangahulugang bukal sa wikang Hebreo, at ang hulaping On ay nagpapahiwatig ng maramihan, kaya ang Enon ay nangangahulugang mga bukal o mga sapa. Ang pangalan ng lugar ay ang mga bukal na malapit sa Salim. Kaya, ang una nating hakbang ay hanapin ang sinaunang lungsod ng Salim at doon natin matatagpuan ang mga bukal sa tabi nito. Sumama kayo sa akin papuntang Enon, malapit sa Salim. Tara na. Umalis na tayo ngayon mula sa Qasr el-Lud at ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay papuntang Enon. Maligayang pagdating sa Tel Shalem na pinaniniwalaan ng mga eksperto na siyang biblikal na Salim. Ang nakikita natin dito ay isang artipisyal na burol, isang tel na gawa sa mga arkeolohikal na labi. Dahil ang lungsod na ito ay itinatag mahigit 3,500 taon na ang nakalipas, noong panahon ng Bronse at umiral hanggang sa panahon ng Mamluk, mga 700 taon na ang nakalipas. Dahil dito, sa pagdaan ng milenyo, paulit-ulit na nasira at itinayo ang lungsod. Kaya tumaas ang lupa at nabuo ang lahat ng nakikita natin ngayon. Ngunit sa maraming makasaysayang panahon, ang pinakamahalaga sa lugar na ito, walang duda, ay ang panahon ng Romano na siya ring panahon kung kailan nabuhay sina Juan Bautista at Jesus. At napakahalaga nito dahil sa lokasyon nito. Sa mga daang ito, dumadaan ang maraming rutang pangkalakalan at mga sinaunang kalsada. Para sa Beit Shean, na siyang kabisera ng Decapolis,
pati na rin mga daan papuntang Jericho at Sichem. At higit sa lahat, malapit dito, naroon ang tawiran sa Ilog Jordan kung saan pwedeng tumawid sa mababaw na tubig papunta sa kabila. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng daan papunta sa Peraya at Pela. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay matao at madaling puntahan. Kaya perpekto ito para kay Juan Bautista na magbinyag ng maraming tao. At ngayon, gusto kong anyayahan kayong sumama sa akin paakyat para tuklasin ang salim sa Biblia. Tara na! Ngayon na nakaakyat na tayo, makikita natin ang napakagandang lokasyon na ito. Tingnan ninyo, sa paligid natin, sa lahat ng panig, makikita natin ang malalawak na lambak. At kung patuloy tayong titingin sa direksyong iyon, ang bundok na iyon sa likuran ay bahagi na ng tinatawag nating Jordan ngayon, at sa pagitan ng bundok at natin ay ang Ilog Jordan. Makikita natin kung gaano kadaling marating ang lugar na ito, kaya naman may saysay na dito pinili ni Juan ang lugar na ito. Dahil sa ganitong paraan, mas maraming tao, ang pinakamaraming tao, ang makakapunta sa kanya para magpabinyag dito. At meron din tayong isa pang palatandaan. Si Eusebio ng Cesarea, isa sa mga ama ng simbahan, ay sumulat noong ika-4 na siglo ng kanyang aklat na Onomastikon. Sinabi niya na ang Salim at Enon ay matatagpuan 8 milya mula sa Beit Shean. Ang 8 milyang Romano ay katumbas ng humigit kumulang 12 kilometrong moderno at eksaktong 12 kilometro mula rito sa direksyong ito matatagpuan ang Beit Shean. Halos hindi pa nahuhukay ang Tel Shalem, ang nakikita lang natin dito sa paligid natin ay mga trinsera ng militar mula ika-20 siglo. Ibig sabihin, ang mga lihim ng Tel Shalem ng Salim ay nakabaon pa rin. Pero sa kahit anong lugar dito na tinitingnan natin, ang lupa ay puno ng mga labi ng arkeolohiya. Tingnan ninyo, kahit saan tumingin may makikitang sinaunang keramika. Kaya, sa unang tingin, medyo mahirap sabihin sa inyo ng eksakto kung anong petsa, halimbawa, ng pirasong ito. Pero ang pirasong ito ay maaaring nasa pagitan ng 3,000 at 500 hanggang 700 taon na ang tanda. Pero ang pinakamalaking posibilidad ay talagang mula ito sa panahong Romano, mga panahon ni na Jesus at Juan Bautista. At totoo, saan man tayo tumingin sa lupa, mayroong libo-libo at milyong mga piraso na nakakalat dito. Pero kahit na limitado ang paghuhukay, nakakagulat ang mga natuklasan sa lugar na ito. Noong 1975, natagpuan ang isang busto ng tanso ng Romanong emperador na si Adriano, na mas malaki pa sa totoong sukat. Natagpuan din ang isang inskripsyon na 11 metro ang haba. Bawat isa sa mga letra ay may sukat na 41 sentimetro at ang inskripsyon na ito ay tumutukoy din kay Adriano. Matatatagpuan ito sa ibabaw ng tuktok ng Arko ng Tagumpay. Pero bakit ito mahalaga? Alam natin na si Adriano ay galit sa mga Hudyo at Kristiyano. At siya ang nagpatayo sa ibabaw ng mga banal na lugar, mga lugar ng pagsamba ng mga pagano, tulad ng templo ni Jupiter sa ibabaw ng bundok ng templo at ang templo ni Venus sa ibabaw ng banal na libingan. Kaya napapansin natin na pinili rin ni Adriano ang lugar na ito upang itampok at nagpatayo rin siya rito ng isang lugar ng pagsamba ng mga pagano. Pero kung ito nga ang salim sa Biblia, nasaan naman ang Enon? Nasaan ang mga bukal na ito, ang mga pinagmumulan ng tubig? Makikita natin dito sa likod natin
ang napakaraming bukal ng tubig. Ang Kibbutz Tiratzvi na malapit lang dito, kinuha ang ilan sa mga bukal na ito at ginawang palaisdaan. Pero kahit na pagkatapos ng lahat ng mga pagbabagong ito, makikita natin na napakarami pa ring tubig dito gaya ng pagkakalarawan sa Biblia. Isipin ninyo si Juan dito sa mga tubig na ito at libo-libong tao ang lumalapit sa kanya para magpabinyag. At ngayon, gusto kong anyayahan kayong bumaba kasama ko sa mga bukal ng tubig para mas maintindihan natin ang tungkol sa binyag ni Juan Bautista. Sumama kayo sa akin. Nandito na tayo ngayon sa tabi ng isa sa mga bukal na ito. At ngayon, isipin ninyo kasama ko kung ano ang itsura ng lugar na ito bago pa man ito napasukan ng modernisasyon. Isipin ninyo si Juan dito, sa tabi ng tubig, at libu-libong tao ang lumalapit sa kanya para magpabinyag. Ang binyag ay nagmula sa salitang Griego na baptizo, na ang ibig sabihin ay ilubog o sumisid. Ang binyag na ginagawa dito noon ay binyag sa pamamagitan ng paglulubog at hindi si Juan ang lumikha ng ganitong gawain. Ang teknik na ito ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog ay matagal nang umiiral sa loob ng Hudaismo at tinatawag itong mikveh. Gayunpaman, nagdagdag si Juan ng mas malalim na kahulugan sa gawaing ito. Ang binyag ni Juan ay isang binyag para sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang binyag sa lahat, ang binyag na nagbago ng kasaysayan ng sangkatauhan. Nang binyagan ni Juan si Jesus sa tubig ng Ilog Jordan, tingnan ninyo, napaka-interesante nito. Pagkatapos nito, lumipat ng lugar si Juan at nagsimula siyang magbinyag ng mga tao dito sa mga bukal ng inom. Samantala, pagkatapos ng sarili niyang binyag, nagsimula na ring magbinyag si Jesus sa kanyang mga tagasunod at disipulo. Hanggang sa mga sandaling ito, mas kilala at tanyag si Juan Bautista kaysa kay Jesus. Si Juan Bautista ay mayroon ng libu-libong tagasunod at disipulo, samantalang si Jesus ay nagsisimula pa lamang sa kanyang ministeryo at pampublikong buhay. At ang ilan sa mga tagasunod ni Juan ay hindi maintindihan ang nangyayari at nagsimulang magselos sa mga taong dumudulog kay Jesus upang magpabinyag. Kaya, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga alagad ni Juan at isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At lumapit sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, yung kasama ninyo sa kabila ng Jordan na pinatotohanan ninyo ay nagbabautismo at lahat ng tao ay lumalapit sa kanya." Sumagot si Juan, "Walang sino man ang makakatanggap ng anuman kung hindi ito ibinigay mula sa langit. Kayo mismo ang mga saksi na sinabi ko, hindi ako ang Kristo, kundi ako ay isinugo bilang kanyang tagapanguna. Ang asawa ng nobya ay ang nobyo. Ang kaibigan ng nobyo na naroroon at nakikinig sa kanya ay labis na nagagalak dahil sa tinig ng nobyo. Kaya't ang kagalakang ito ay natupad na sa akin. Narapat na siya ay lumaki at ako ay lumiit. Ito ang pangunahing punto kapag sinabi ni Juan. Kailangang siya ay lumaki at ako ay lumiit." Totoo, noong isang panahon, sina Juan Bautista at Jesus ay may magkahiwalay na ministeryo na sabay isinagawa. Ngunit mula nang binyagan ni Juan si Jesus sa tubig ng Jordan, naunawaan niya na nagbago na ang kanyang ministeryo at misyon. At bahagi ng pagbabagong ito ay pisikal ding pagbabago mula sa Ilog Jordan papunta rito. ENON. At dito sa Enon nagpatuloy ang ministeryo ni Juan Bautista, isang ministeryo na, ayon sa kanya mismo, ay kailangang lumiit
upang si Jesus ay lumago. At totoo ang ministeryo dito sa Enon ay unti-unting lumiit hanggang sa tuluyang nawala. Ang lugar na ito ay tuluyang nakalimutan. Sa loob ng mga siglo, walang nakakaalam kung saan matatagpuan ang Salim at pati na rin ang Enon, kahit na muling natuklasan ang lugar. Tinitiyak ko sa inyo na karamihan sa mga Israeli at maging ang mga Kristiyano sa buong mundo ay hindi pa narinig ang tungkol sa Anon. At lalong hindi nila alam na ang lugar na ito ay umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyan. Walang bumibisita rito at medyo mahirap din ang pag-access. Hanggang sa kasalukuyan at sa loob ng maraming taon, nanatiling sarado ang lugar na ito dahil sa mga usaping militar. Sa itaas, may trintsera at sundalo. At dito rin, ang buong lugar sa paligid natin ay may mga landmine. Tingnan ninyo dito, nakasulat dito sa Hebreo, Ingles at Arab. Mag-ingat, may mga landmine. Ibig sabihin, sa likod ng bakod na ito na may tinik, hindi tayo pwedeng dumaan dahil literal na minina ang buong lugar na ito. At tingnan ninyo, doon sa itaas, Tel Shalem Salim, kung saan tayo galing, nandyan lang, sa likod natin. Doon sa itaas, kung saan tayo galing, oo. Nalinis na ang lugar at wala nang panganib ng mga landmine. Wala tayong ginagawang bawal dito sa channel, pero makikita natin na malaking bahagi ng paligid ay nananatiling sarado hanggang ngayon. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Dito makikita natin ang namamamanin ang mas maraming bukal at pinagmumulan ng tubig. Napakaraming biyaya. At mas kapansin-pansin ito, lalo na kung iisipin na nasa isang tuyong rehiyon tayo. Tingnan nyo ang mga bundok sa likuran. Makikita natin kung gaano kakonti ang mga halaman doon dahil nga kulang sa tubig. At kung isa sa alang-alang pa ang panahon ngayon, kasalukuyan tayong nasa gitna ng tag-init. At maniwala kayo sa akin mga kaibigan, talagang mainit ang araw ngayon at dahil doon, may kaunting tubig dito. Parang pakiramdam namin ay nasa isang oasis kami. At isang napaka-interesanteng nangyari dito. Noong Abril ng taong ito ay kinuha nila ang isa sa mga bukal at pinatuyo ito. Kinuha nila ang halos lahat ng tubig, lahat ng kaya nilang kunin na tubig para makagawa ng mga gawaing pang-maintenance. Paano noong ginagawa nila ang maintenance? Dumating dito ang mga arkeologo at nakita nila na may napakaraming keramika, lalo na mula sa panahong Romano at pati na rin mga piraso ng mosaik mula sa panahong Bizantino. At ang dami ng mga natuklasan dito ay nagpapakita hindi lang na umiiral na ang mga bukal, gaya ng sinasabi sa atin ng Biblia, kundi pati na rin na maraming tao ang naaakit sa lugar na ito. May isa pang mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Hindi lang ito ang mga bukal ng tubig, hindi lang ito ang mga sapa na malapit sa Salim. Ilang kilometro mula rito, may iba pang mga lugar na may tubig. Gayunpaman, karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ito ang mga tunay na bukal dahil sa iba't ibang dahilan. Una, dahil ito ang pinakamalapit sa Salim. Literal, katabi lang at hindi 5, 10, 15 kilometro ang layo. Dahil din sa kasaganaan ng tubig, mas maliit ang iba. At dahil din sa dami ng mga natuklasang arkeolohikal sa loob at malapit sa mga bukal, kahit na hindi pa nagkaroon ng malalalim na paghuhukay na arkeolohikal. Ang lugar na ito ay may malaking potensyal na arkeolohikal at biblikal. At talaga namang ang aking malalim at tunay na hangarin ay na, una sa lahat, matanggal muna ang lahat ng mga landmine sa lugar na ito. Pagkatapos, naging bukas at accessible ang lugar para sa malalaking arkeolohikal na paghuhukay, na maaaring magbunyag ng buong katotohanan tungkol sa mga bukal ng Anon at pati na rin kay Salim. Pagkatapos, gawing accessible ang lugar para sa lahat. At naway makapunta ang buong mundo upang makilala ang isang lugar na napakahalaga ayon sa Biblia. At naway makapunta rito ang mga tao upang makakonekta sa ministeryo ni Juan Bautista.
na nagbukas ng mga pintuan para sa ministeryo ni Jesus. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at magkita-kita tayo sa susunod na linggo.